flag. So for today's video ay sasamahan niyo akong mag-get ready with me. And mag-get ready with me ako kahit wala akong lakad. So just my usual routine, sasamahan niyo akong gawin ng aking basic skincare. Okay? So be right back. Bye for now. Bye-bye! So ito na siya. And this is not a promotional video, pero magbe-video ako. At baka naman. So yeah, first, ang gagawin natin. Ano to? Nahulog siya, te. Nahulog. So first, ang gagawin natin, as usual, magta-toner ako. So this is my cotton. I bought this from Shopee. So double, ano na siya na cotton mo. 100 pieces for only 45 pesos. Sa Shopee ba yun? Sa TikTok. Yeah, so this is also, ano ba to? Baliktad. So ano to? Selka yan, be. Selka. Selka? Silka. So yeah. Okay. Ito na siya. Swerte mo kung mapapibigyan. Ingatan mo pag-ibig natin. Isang kakaibig, 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 kakaibig. Simple walang ate, frente lang siya lagi. Pagkakasundo ng puso't utak nyo ay grabe. Kayang sumabay sa trip ng inyong tropa. Siya pa yata makakatala sa'yo sa Dota. Di ka pahihirapan pa akyatin na ligaw kahit ang kaya. So, charot. Sana lang yan sa balikin ko. Yeah. So, ganito talaga palagi nilagawa ko. Kasama niyo ko later, magsasagot ako ng mga katanungan sa Filipino. Next, ano nga bang next? Ito na yun. Alpha Arbutin. Pero uulitin ko, hindi na naman ito promotional video or hindi ako nagpo-promote ng mga products. Pero kung i-follow nyo ang aking TikTok is parang gano'n na rin. What? Nakapag-benta ako, magiging affiliator ako. And ay, magre-request ako ng mga products. Tapos earn ako ng pera. Tapos yayaman ako. Gano'n ako pa-delusional. Sorry po. Nakapag-benta ako, magiging affiliator ako. And ay, magre-request ako ng mga products. Tapos earn ako ng pera. Tapos yayaman ako. Gano'n ako pa-delusional. Sorry po. Di na Putik! kita Iyak ka na naman eh! yan ba ang nais Palibhasa kasi alam na alam mo kung paano ako kunin eh. sa Isang ngiti, isang kanta, isang akap, isang sorry. Wala. Umiikot na ulit yung mundo ko. Tangina, primo! So, ito na siya. Magsasagot na tayo ng mga katanungan. Magsasagot na tayo ng mga katanungan, B. Oo, magsasagot na tayo ng mga katanungan. So, first question. Ano ang panitikan para sa iyo at paano mo may papaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Okay. So, ano nga bang panitikan para sa akin? Napapaisip tuloy ako. So, for transition purposes, charot, hindi. So, di ba nag-get ready with me ako? So, hindi pa talaga ako naka-BS formally, guys. But sasagutin ko to all along. 5 questions naman ata to eh. So, matatapos natin yung 5 questions. At matatapos din ako mag-BS. Okay. Simple lang. So, para sa akin, ang panitikan ay isang collection ng mga kwento. Oo, collection ng mga kwento tulad ng tula, awit, alamat, at lathalain na sinasabi or sinusulat ng mga tao. Oo, diba? Sinasabi ko sa'yo. So, ang isang panitikan ay tulad lamang ng isang time capsule. So, ito ay nagpapakita ng kung saan tayo nanggaling, sino tayo, at kung paano tayo namumuhay sa isang, paano tayo namumuhay sa iba't ibang pamamaraan na merong damdamin, may dangal, at merong aral. Para sa akin, yun ang panitikan. Pero kung ikaw tatanungin, ano kaya ang panitikan para sa'yo? parang bading panis ka boy. So, ito na. Ito na yung pangalawang question. Ito na yung pangalawang tanong. So, ano nga bang pangalawang tanong? So, ang pangalawang tanong ay, ano naman ang panitikang Filipino para sa iyo bilang mag-aaral sa kolehiyo? Nakakahiya naman kung hindi ko ito masagot ng mabuti. Fourth year na po ako. So, para sa akin,
or bilang isang college student or isang fourth year student, ang Panitikang Filipino para sa akin ay hindi lamang isang subject or koleksyon ng nobela ni Jose Rizal, kundi para sa akin, ang Panitikang Filipino ay ang critical na lente. Critical na lente sa kung paano natin inuunawa ang iba't ibang issue ng lipunan, ng kasaysayan, at ng iba't ibang pagkakakilala ng mga Pilipino. Tama ba o mali? Oo, iba't ibang pagkakakilala ng mga Pilipino mula sa baybayin hanggang sa modernong spoken words or digital narratives. Tama? Tama. At para sa akin, kung ako lang din naman tatanungin, ang Panitikang Filipino ay isang tulay o ito ay bridge sa pagitan ng nakaraan at sa sa bago or sa modernong pagkakakilala or modernong pagka-Pilipino. Tama? Yun ang pangalawang tanong. So, let's try something out. And after that, we're going to answer the question number 2. And yes, mag-get ready with me. Sabi ko mag-shorts ako, pero I guess magsusuot na lang po ako ng skirt. So, ano nga ba ang pangatlong question? So, the third question is, ano ang nalalaman mo sa kasaysayan ng Panitikang Filipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o legal na batayan. So guys, bago pa man dumating ang mga Pilipino. So para sa akin ang history, so bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino, of course, sa mga Pilipino meron ng mga mayayamang epiko tulad ng Biag de Lamang. Hindi lang yan. At meron pang bugtong or salawikain na nakasulat gamit ang mga baybayin. So kung nangangailangan kayo ng proof sa aking sinasabi, meron akong nakalagay dito. So babasahin ko ito para sa inyo. So ito ang legal na batayan. Batay sa aking sagot na meron na tayong mga mayayamang epiko. So, Artikulo 14, Section 3 ng 1978, Constitution ay nagbibigay diin sa pagpapaunlad ng wika at panitikan. So, ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrelihiyon. So, yung sinasabi ko guys, yung salawikain at bugtong, ginagamit natin is yung mga baybay. So, ano nga ba yung baybay? Diba? Yun yung sinaunang alpabetika ng Pilipinas or ng mga Pilipino. Diba? So, Arabic at Kastila. So, paggamat nakatuon sa wika, ito ay nagiging pundasyon para sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng pambansang panitikan. So, yun. While you are learning, you are also making progress for your country. DJ, the best. Tribunal. So, ang ating susunod na gagawin ay magsasagot tayo ng question number 4. Ano nga ba yun? Wait lang. So, ang ating pang-apat na tanong ay, ano pa bang ating pang-apat na tanong? So, ang pang-apat na tanong ay, anong panitikan o panitikang Filipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula elementary hanggang kolehiyo? Ano ako tatanungin? Naisip ako nilagay sa isip ako kasi sobrang dami ng talaga. Pero kung itatanungin nyo, ang pinakagusto ko lang talaga. Kasi easy to understand, comprehension is, again, madali ng comprehension. So, yun yung mga maiikling kwento or mga contemporary yung maiikling kwento. So, sino yung mga nakakakilala kay Genoveva Etroza Matote? Yes, di ko na alam or di ko na maalala kung anong bait lang ako nun eh. Pero naaalala ko, magaganda yung mga kwento niya. Kagaya na lang nung ang kwento ng ano nga ba yung kwento na yun? Hindi ko yung favorite, pero parang relatable so much. Ang kwento ni Mabuti. So yun, ang kwento ni Mabuti, diba guys? So yun, parang pinapakita doon sa maling kwento niya, yung mga aral nating mapupulot. So ang kwento kasi ni Genoveva ng mga time na yun is tungkol sa sa kirot, sa pangungulila, pero hindi lang naman yun. Yung pinupokusan ko is yung mga aral na natutunan ko sa pang-araw-araw. Of course, kasi doon sa maikling kwento niya, hindi lang naman kirot yung palagi nandun eh. So nandun din yung mga moral lesson niya, tulad ng pagiging mabuting tao, tulad ng pagiging marangal na Pilipino, yung pagiging proud mo bilang Pilipino. So doon pinapakita. So magsasagot
Tapos na tayong sagutan ng ating fourth question. So, ano na naman ang susunod nating sasagutan? Simple lang. The last but not the least. Charis. So, ito na yung last question. Question number 5. Nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan? Cite an author or reference na makapagpapatunay. Wait. Naglaro ka na nga po. Ako'y nananagoy. Puso ko ay nabiak. Wasak na wasak. Oo, nakakatulong naman siya. Pero maghanap ko ng author. Yung author na sobrang kilala natin. Yung parang, okay, ito mo lang sa libro. Ganun. Wait lang. So, oo. Masasabi ko na naman talaga na malaki talaga ang naiitutulong ng panitikan sa aking sarili. So, I am going to consider that as an empathetic round. Charot. Oo. So, sa pamamagitan ng pag-unawa sa sarili. So, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng mga libro or pagbabasa ko ng mga libro. So, dito natin nakikita or while nagbabasa tayo, di ba? Yung mga in-express ng mga characters. So, while nagbabasa ka doon, syempre, makikita mo yung mga takot mo, yung mga pangarap mo, or yung nasasalungatan mo yung mga tao. Syempre kasi, di ba, while nagbabasa ka, hindi naman pwedeng gusto mo yung nangyayari sa kwentong yun, hindi naman pwedeng hanggang doon lang yung kwento na yun. So, may mga times talaga na parang while nagbabasa ka, parang na-oppose yung gusto mo sa kwentong binabasa mo. So, alam mo yun, nagigets mo yun. So, makikita mo yung magiging opposite, di ba? Iba yung gusto mo dun sa kwentong binabasa mo. Tama! So, while nagbabasa ka, don't tell me wala kang natutunan. So, while nagbabasa ka kasi, so sinasabi ko sa pag-unawa sa sarili, while nagbabasa ka, yung pagbabasa mo nakakatulong yan sa pagpapalalim ng iyong self-awareness. Don't get me wrong, tama ako. Ang pangit naman kung nagbabasa ka parang sa cloud, di ba? So, nagbabasa ka para may matutunan ka. At the same time, nililibang mo yung sarili mo. So, it's a multi-purpose. You're making a multitasking task. You are enjoying, hindi. Nagmo-multitask ka. Nililibang mo yung sarili mo. At the same time, may natututunan ka. So, sa pag-unawa sa lipunan, so sa pamamagitan ng pagbabasa, so nakakatulong ito para meron tayong maging input, Oo, nakakatulong ito upang makialam or makiramay sa iba't ibang sektor na nangyayari sa ating lipunan. Of course. Ang pangit naman, 'di ba? So kung wala kang gagawin, nagbabasa ka, may nabasa kang ganito ganyan. So hanggang doon lang yung nabasa mo, wala kang isasuggest. Kung sa tingin mo ay kabubuti naman, dapat mag-suggest ka. Tama yan. So, sa pakikialam or sa pag-unawa sa lipunan, kinakailangan makialam ka. Hindi naman palagi. Pero if you think that you are doing the right thing, makialam ka na, babe. Diba? Makialam ka. Makiramay ka sa mga sektor para meron ka na mga sa lipunan. Charis, hindi. Oo. Hindi natin, of course, meron naman tayong mga hindi direktang nararanasan. So, hindi naman pwede mag-suggest lang tayo na mag-suggest. Pero kung kaya naman, para sa ikabubuti ng lahat, magtulungan tayo. Correct. Tama ako, be. Tama ako. At, yun yung sagot ko, di ba? At kung hindi nyo natatanaw, nag-research ako ng isang author. Hindi ko siya masyadong kilala, pero nagbasa ako or nag-research ako about sa kanya. And, gusto ko yung mga, niya, alam mo yun, yung pagiging, mga literatura niya, gusto ko yun. Okay, so, sino nga ba ito? So, ito na siya. Ito si Bienvenido Lombera. Charot sa isa. Si Bienvenido Lombera ay isang pambansang alagad na sining para sa literatura ay nagsabing, ang panitikan ay ang salamin ng buhay. Ang nagtatala ng mga pangarap, karanasan, adhikain at damdamin ng tao. So, ang pahayag na ito ay nagpapatunay na ang panitikan ay hindi lang basta sining. Ito ay isang dokumento ng pagkatao at lipunan. Kaya nga, diba? Kaya nga sinasabi ko, hindi lang naman self-awareness ang matutunan mo eh. Diba? Okay, so masasalamin mo rin talaga or matcha-challenge ka talaga. Well, nagbabasa ka sa mga issue ng mga ganyan. Well, nagbabasa ka. Don't tell me. Wala kang gustong gawin. Diba? Katulad na lamang yan. Mga kwento. So sa modernong panitikan, sa mga modernong gawain ngayon, ano nga ba yung uso? 'Di ba yung mga
Wattpad stories. Diba? Most of the time, may happy ending. Pero kapag hindi natin nakukuha yung happy ending natin, don't tell me wala kang gagawin. Don't get me wrong, sa kakascroll ko sa TikTok, marami ako nakikita. Ayaw nila yung end of the story or ayaw nila yung ending. So, ang ginagawa nila, nag-run sila ng, uy, sana happy ending na lang, ganun. Diba? So, ganun din. That's the last question. Charis. Yun yung huling katanungan. At hanggang doon na lang din ang aking gagawin. So, thank you for watching my video.